Naging nakaranas ka na bang parang nasa digmaan ang iyong isip kahit sa enga araw na parang makayos ang lahat sa labas, sa loob, hindi tumitigil ang emga inisip. Sinusubukan mong manalangin, ngunit natitinak ka. Sinusubukan mong magpahinga, ngunit nanatiling mabilis ang isip parang binobyohe muli ang nakarahan o inianda ang mehiatakot sa inaarap. Ang pagkapagod na ito isip ay hindi kakulangan pananampalataya. Ito ay isang tahimik na tawag mula sa Diyos na nagsasabing, gusto kong linisin ito sa loob mo. Namumuhay tayo na napapaligiran mga stimuli. Mga social media, presyon pamilya takot saya pananalapi. Mga salitang sumugat sa atin lahat ito ay untinting nakakapulutang parang alikabok sa isang banal na lugar na kailangang linese. O titikong ang isip ang larangan ang labanan. Dito mismo sa loob nito, dapat simulan Diyos ang kanyang gagawin. Hindi niya gusto na bagwin mo langgang iyong kilos. Gusto niyang mag-isip ka tulad ng langit. At para dito, niya sinisimulan ang pagpapaupa sa makatinig mundo at palakasakan yang tinig sa hiho. At kung nararamdaman mong inaaplos na salitang ito hang iyong puso, gawin mo ito ngayon din. Sandali pagpapahayahisulat ito sa komento ng may pananampalataya. Panginoon, linising ang aking isip. Tanggalin ang lahat hindi nagmula sa iyo. Hindi ito lamang isang parirala. Ito ay isang espiritual na posisyon. Ito ay isang propetikong kilos. Ito ang iyong kaluluwa na nagsasabing, tinatanggap ko ang prosesong ito. At kapag isinulat mo ito, gumagalaw ang langit sa iyong pabor. Manatili ka saya akin hanggang saya wakas. Ang paglalakbay na ito ay makakaring ang unang agbang patungo sa kalayang mental na matagal mo nang inintay. Kakilalanin natin ang mga palatandaan. Maunawaan ang direksyon ang Diyos at higit sa lahat, papayagan natin si Jank pumasok sa lugar na hindi panabot iba sa ugat iyong mga inisip. Ang paglilinis isip ay hindi lamang ang pagpihil sa pag-isip masasamang bagay. Hindi ito pagarang sa mga inisip sa pamamagitan pagsisikap. Ito ay pagpapaintulot sa Espiritu Santo na pumasok bilang isang tagapaglinis. Ito ay pagbibigay kalayaan para sidyang suriin ng may pag-ibigang bawat nakatagong damdamin, bawat iniisip na ikahihiya mo paring aminin. Kapag siya ay pumasok, hindi siya humahatol, siya ay nakbabago. Ang isip ay ang salahan. Onjimating katotohanan, lahat ating naranasan ay dumadaan dito. Ang parang kung paano natin inilalaha, ikaulugan sa pangyayari, kung paano naitang nadarama, kung paano natin tumutugon. Kung marumi ito, lahat ay makmumukhang malabo. Kaya naman, sinasabi Biblia sa Roma 122, ibiganggang inyong pag-isip, hindi ito lamang tungkol sa pagbabago kilos. Ito ay tungkol saya muling pagkapanganak. Saya larangan anjim isip. Hindi lamang gusto ang Diyos na maniwala ka saya Kanya. Gusto niyang turuan kang mag-isip tulad niya. Mag-isip ng may pag-asa, may pananampalataya, may pagkikilala. Ang transformasyong ito ay nangyayari kapag inayahan natin siya na baguin ang ating pangloob na lente. Ang lente na nagapapakita sa atin ang lahat sa pamamagitan takot, pagtanggi o trauma. Simulan nating makita saya biyaya, saya kapatawaran at propetikong paningin ang langit. Madalas inisip
natang naang espiritual na pagbabago ay nangyayari lamang sa puso. Nuganit ang isip ay ang punto kung saan nabubo ang mehia decision. Kung ito ay narino lahat, saya paligid mo ay nagbabago. Relasyon, megapagpili, reaksyon, gawi. Kaya naman, matiyaga ang Diyos na baguin ang iyong paraan pag-isip, hindi lamang ang iyong asal. Kapag nagsimula ng linisin Diyos ang iyong isip, hindi niya ito ginagawa ng sabay-sabay. Gumagalaw siya ng may karunungan o tite, habag, unti-unti. Nahahahag ang mahabaha inakailangang pagtunang pansing. At madalas, ang prosesong ito ay kasaba mehea kakaibang damdamin hindi dahil gusto Diyos na malito ka, kundi dahil siya ay nagahalis mengye dating kasinanggalingan o tete nagaanda espasyo para sa katotohanan. Pag-usapan, neitan, tatlong maleno na palatandaan na nakpapakita espiritual na kilos sa love iyong isip biglang ang ilang mehea usapan na dati kang pinatawa. Gayon ay sumasakit sa iho. Embia musika, serye o nilalaman na dati ay hindi mo pinapansin. Galon ay parang mabigat, walang laman o nakakasakit. Nagsisimula kang mapansin hindi ito nakatutulong sa akin. Ito ay lumalayo sa kapayapaan. Hindi pagkatulad na ito ay hindi pagtanggi. Ito ay sensitibidad espiritual. Ito ang Espiritu Santo na nagsasabing hindi ka nabagay sa gonong pamantayan. O tete, maaring maramdaman mong kakaiba ito. Maaring isipin mo, magiging masungit na ba ako? Nuganit ang totu ay nagiging mas sensitibo. Ka sa presensya, Diyos ang natututo kang kilalaning na ang iyong isip ay ginawa para maging templo hindi imbakan emosyonal o espiritual na basura. Ang hindi pagkakatulat na ito ay tanda na ang iyong kaluluwa ay unti-unting nasasanay sa langitan lote abang lalong nakakakonekta se Diyos. Mas tinitangi mo ang gabagay na hindi nagmula sa kanya maring pumasak ka sa lugar na dati mong minamahal o tete biglang makaramdam ang hindi pagkakasundo. Sinusubukan mang makipag-usap, tumawa, maglibang, ngunit may kung ano saya, lube mo na hindi mapakali. Parangging, lugar na ihan ay hindi na tumutugma sa kung sino ka nang nagesing at ito ay nakakalito. Dahil ang iyong laman ay gusto pang manatili, ngunit ang iyong espiritu ay gusto nang umalis. Nangyayari ito dahil ang Diyos ay umiwalay sa iyo emosyonal at espiritual. Siya ay binabago ang iyong ganang kumain. Ang kapaligiran na nakpapakain sa dating isip ay hinggalon ay nagdudulot pagsasuka, hindi pagkakatulat, pagat hindi mo nawawala ang mehea kaibigan o espasyo. Iko ay pinapadirekta sa isang mas dalisay na bagay, mas naasyon sa iyong bagong layunin. Kahit masakit ang lumayo sa ilang kapaligiran, magtiwala kapalaging pinapalitan Diyos ang kanyang tinatanggal at hang kanyang idudulot pagkatapos ay laging mas mabuti kaysa sa naiwan. Ito hang isa sa meha pinakamalakas na palatandahang kapag nagsimula ng linisin Diyos ang iyong isip. Siya ay nagdadala sa ibabaw mehey bagay na akala mo ay natapos na sugat pagkabata salitang humetak sa iyong kaluluwa. AJI situation, gusto mong makalimutan lahat ito ay muling lumalabas, hindi para saktan ka, kundi para magamot. Ang isip tao ay may ugali na itago
ang sakit sa laiket enge, emga, abala engyunit ang Espiritu Santo kapag pumasok ay nawawalis enerhi basura o titi ng may pagmamahal. Inaanyayahang harapin ang bagina sinikap mang ilib sapagkat ang ayaw itinatago ay naging adlang o ti para makawangon kakailangang patunan ito enerhi pansin. Kung umiiyak ka ng walang dahilan, nahiyang mas sensitibo, mas mapagnalinali, alam mo ito ay ang Diyos na naglilinis, nagwawalis, enggi sobra, nakpapagaling enerhi, malalim, nabagi enerhi, kaluluwa o tete pagkatapos, enerhi yukto na ito, darating ang kaluwagan, na hindi may papaliwanag, enerhi, mekea salita. Darating ang kaliwanagan, na tenging ang langit, ang makapagbibigay. Sandali enerhi pagpapasasa, sandaling ito, isara ang iyong mahea mata sa luf. Enerhi ilang segundo, huminga neng malalim. O teti sabihin ng mahina, ikaw, o te ang Diyos lamang Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang lahat na sinisikap, itago enerhi, aking isip, bisitain ang mehea, silid enerhi haking kaluluwa. O tete linisin, eko ni, yung kapayapaan. Siya ay isang makapangyarihang propeta ginamit, NG Diyos sa mehea, hindi pangkaraniwang sandali. Nakakita siya, enerhi po, na bumabasyak mula sa langit. Hinarap niya ang bayan nagilan si, pagkatapos enerhi, maraming tahon enerhi, taktujot. Siya ay nagpakita enerhi kapangyarihang, makalupang enerhi, Diyos sa harap, enerhi mehea, ari at mehea karamian, nuganit kahit isang tao tulad, niya naulog sa isang malalim, napakakasira, enerhi, isip, ote, damdamin. Matapos ang isang dakilang tagumpay, espiritual na tukot, si Elias, natanggap niya ang mehea banta at tumakas sa disyerto, umihingi enerhi sa raling kamatayan. Tingnan kung gaano kaalaga ito kahit ang mehea pinakamalakas ay maharin makasakit sa isip kahit ang meha nakarinig sa Diyos, kahit ang emga may ministeryo, makakalub, pananampalataya, walang immune sa pagkapagod, enerhi isip, kapag dalaang mundo sa laikod. At alam mo ba kung ano ang ginawa, enerhi, Diyos kay Elias sa disyerto? Hindi siya nangangasiwa, hindi sumisigo, hindi iniiwan. Nagpadala ang Diyos enerhi anghel. Isang anghel na hindi dala ang tabak kundi tinapay. Isang anghel na hindi dala ang parusa kundi at ang tinapa iatuwik na ilong ay kumakatawan sa eksaktong bagay na kailangan nating kapag pagod na ang isip nutrisyon at pohinga habang natutulog si El as naghintay ang anghel. Pagkatapos ginigising siya otete, sinasabing, bumangon ka otete kumain sapagkat mahaba ang iyong landas. Hindi oras enerhi pangganggaral, hindi oras enerhi pakikipagarap sa sinuman, oras na kumain, magpahinga, otete mapapanibago mula sa yalub. Siguro nasa puntong iyan ka ngayon, hindi mo na kaya pang magpatuloy. Pagod ka na emosyonal, espiritual, mental, and good. Nakikita ka enerhi, Diyos arote, hindi ka niya iiwan dilang. Ang paryong Diyos na nagmalasakit kay Elias ay magmamalasakit rin sa iyo. Pakakainin ka niya, ngunit hindi sa karaniwang pagkain. Pakakainin ka niya, enerhi mehea, salitang may buhay, enerhi presensya, enerhi hinawa, para sa kaluluwa, otete pagkatapos, makapahinga maririnig mo muli ang tinig enerhi Diyos, hindi sa ingay, kundi saya mahinang bulong na naririnig lamang nagsipaglinis, engge mundo sa loob, engge kanyang sarili. Si Elias ay lumabas sa disyerto, naiba, kaya ringi ko ay lalabas.
hindi natapos ang kwento kay Elias na paralisado sa disyerto. Siya apanatabay natanggap niya ang bagong misyon. Muli siyang naglakad. Ibinalik niya ang kanyang tawag. O ngayon na may mas malinaw na isip, na may mas magaan na puso, na may focus, na may direction. Ito ang balangkas. Diyos pinapayagan niya tayong pumasok sa libis hindi upang mawala, kundi upang makasama siya. Sa katahimikan, sa pagpahinga, sa pagsuko natatakpuan, isip ang pagpapagaling, at natatakpuan, espiritu ang layunin. Kung nararamdaman mong nasa disyerto ka, isip ni galon, huwag itong ituring na pag-iwan. Ituring itong paghahanda. Ang dumadon sa disyerto kasama ang Diyos, lumalabas na mas malakas kaysa saya pumasok. Hindi gusto Diyos na iwan ka sa kung nasan ka, ngunit hindi rin siya magmamadali. Gusto niyang mapanibago ang iyong isip ng may pasensya, biyaya, o paghahalaga. Tulad ginawa niya kay Elias. O kapag dumating ang tamang oras, babangon ka ng may bagong lakas. Palaging ginagawa ng Diyos ang kanyang bahagi. Ngunit inahandyahan tayo na aktibong makilawak sa transformasyon. Ang pagpapagaling isip ay hindi may kaito, ay relasyonal. Ito ay hisang proseso kung saan gumagalaw ang Diyos ng may kapangyarihan. Ngunit hinintay din ang pagsuko, disiplina o pananampalataya mula saya ating bahagi. Ang isip ay parang lupa. Kung itatanim mo ang katotohanan, aani ka ng kapayapaan. Kung itatanim mo ang kasinungalingan, aani ka ng kalituhan. O gusto, Diyos, na matutunan mong linanggin ang lupain ito araw-araw. Kaya naman, ipapakita ko saya iyo ang tatlong practical na salobin na makakatulong sa iyong makipagtulungan sa prosesong ito paglilinis isip hanggang bang ayang gitihilhang labang kontra sa Diyos ang hindi mo kailangang may sagot sa lahat ng galon. Hindi mo kailang masak gunit kailangan mong andan ay bigay ang inisip na hindi mo nakontrolado. Marami sa atin ang sinusubukang lutasin ang lahat sa lakas isip, ngunit may mahya sakit na hindi matatalo loika matatalo sa pagsuko. Ito ay kapag sinabi mo, Panginoon, hindi ko alam ang gagawin, ngunit naniniwala ako sa iyo ang pagbibigay, na ito ay hindi palatandaan kay na. Ito ang simulang kalahan hang tanggapin. Ang proseso ay nanggagaulugang pagunawa na nasa pagtatayo ka, hindi ka inaabol Diyos perpekto hinuhubog, ka niya saya kaganapan. At bawat araw na sinasabi mong o sa presensya ni Yamay, bagay saya lube mo na nililinis, ginagamot, o binabago, lahat yung konsumo pinapakain ang iyong panlop na mundo. Emigay salita, musika, imahe, pakikipag-usap, lahat ito ay pumapasok sa pintuan iyong makamata-atenga at nananatili sa iyong puso. Kaya naman, kung gusto mong linisin ang iyong isip, kailangan mong panggalagan ang iyong mehiya pasukan. Ang pumapasok, naging binhi, at ang gitananam, isang karaw, ay mamumunga majing para sa buhay sa kaguluhan. Hindi ito tungkol sa pagkakaiwalay kundi saya pamumuhay ng may espiritual na pamantayan. Pumili nilalaman na nakpapakain sa iyong
pananampalataya. Lumayo saya lahat ng game. Nakdudulot saya iyo ang game. Damdamin tulat ang game. Inggit, paghahambing, galit, o takot anat, ihit sa lahat. Pakainin ang sarili, salita, di Diyos araw-araw, kahit isang talata lamang. Ang salita ay parang tubig na nagugas, kaluluwa. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat nage binabasa mo. Ang binhing katotohanan, kapag itinanim ng may pananampalataya, laging mamumunga saya, tamang panahon. Pangalagaan ang lupa, yung isip, nang may pagma, malasakit tulad, pag-aalaga, sa isang bagay na mahalaga, sapagkat iyan talaga ang halaga nito. Magpahak, buhay sa iyong bibig, magpaula sa iyong sahiling isip, may kapangyarihan ang bibig. Ang yun sinisabi, hinuhubog ang kapaligiran. Kaya naman, gusto ng Diyos na hindi ka lamang makisip ng iba, kundi magsalita ng iba. Magpahayag ng may pananampalataya. Ang aking isip ay teritoryo, Espiritu Santo, meron akong isip ni Kristo. Tinatanggihan ko ang mga bagay na lumalayo sa kapayapaan. Ang mga salitang ito, kahit simple, ay may espiritual na kapangyarihan. Kapag ipinahayag mo ito ng may pananampalataya, inilalagay mo ang iyong isip sa tamang lugar. Inaayunan mo ang inisip sa katotohanan. Diyos ang pinuputol mo ang mga kasunduan sa kasinungalingan. Tinatawag mo ang pahiral bagong mentalidad. Nagilam at o habang lalong nagdideklar ka mas naniniwala ang iyong isip. Hindi dahil ito ay may ka, kundi dahil ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan pakikinig kay tayo mismo ang nakikinig sa iyong sarili. Magpahayag, bahay magpahayag ng pagpapagaling. Magpahayag tulad ang isa na hinawakan na ang Diyos kahit nasa gitna ka pa ng proseso. Maglaan ng oras saya, iyong araw kahit 5 minuto lamang upang maupo ng tahimik kasama ang Diyos. Manalangin, magbasa, magpahayag. Gawin ito tulad isang nagdidilik alamang. Maaaring mukhang maliit, nuganet ito ay makapangyarihan. Makikita mo sa paglipas panahon paano mahigin, mas magahan, mas matalino, mas matatag ang iyong isip. Kapag nalinis, Diyos ang iyong isip, ka na babalik sa dating estado. Ang mga pagbabago ay hindi nangyayari lamang sa kung ano ang nararamdaman mo, kundi sa kung ano ang iyong nilalaban, pinipili o binubuo. Ang isang malinis na isip ay parang langit na walang ulap, nakakakita ka ng malayo, ng malino at nararamdaman kapayapang na hindi nakasalala, isa mga pangyayari sa paligid mo. Parang lahat sa loob mo ay nakakaroon bagong ininga. Nagsisimula kang matulo ng mas mahusay, hindi dahil nawala ang mega problema, kundi dahil nawala ang bigat mula sa isip. Nagsisimula kang huminga ng mas magaan, magsalita ng may kababaang loob, makinig ng may punsin. Ang iyong relasyon ay nagbabago dahil nagbabago ang iyong reaction. Hindi ka na tumutugon mula sa lugar, sugat tumutugon ka mula sa lugar. Biyaya, mapapansin ito mga tao, nuganet, hindi loging may papaliwanag. Ito hang di Diyos na nakpapanibago iyong isip, at sa pamamagitan nato, iyong parahan, pamumuhay. Sa paglipas panahan, mapapanson mo na ang ilang makadesisyon ay naging mas simple. Naririnig mo ang tinig, Diyos nang may mas malino na ning-ning. Alam mo kung kailan maging tahimik, kailan umusat,
kailan maging. Ito ay bongga NG isip na natuto ng makinig sa tamang tinig. Ang tinig NG ama marami ang tumihil sa pangarap dahil naging madalim. Sobrang pabigat puno NG duda ang isip. Ngunit kapag nilinis NG Diyos ang espasyong gito, bumabalik NG pangarap tulad NG liwanag sa bintana. Dumadating ang meha idela gumigising ang pagkamali. Muling lumalabas ang meha dating proyekto. Muli kang nakakaramdam ng kasiyahan saya, pag-isip lamang saya hinaharap. At ang pinakamaganda, naunahan mo na hindi ka naaliping NG inisip. Ngayon, may kontrol ka. Sapagkat ang iyong isip ay nayon samga inisip NG Diyos na puno ang kapayapaan, pag-asa, OTT, hinaharap. At iyan ang kalahan. Kung hindi ka pa nakpahayag, gawin ito. Ngayon nang may pananampalataya Panginoon, linisin ang aking isip. Tanggalin ang lahat NG. Hindi nagmula sa iyo ang huwag, adyang manetili ang binina. Ito lamang sa iyong isip isulat. Ipahayak, iproklama ang simpleng kilos na ito ay kumakatawan sa bagong simula. O kapag naiposisyon mo ito, gumagalaw ang langit. Hindi ka nahisa sa paglalakbay na ito. Kilala NG Diyos ang bawat inisip, bawat panloob na labang, bawat pagat na nakatago sa likod. NG nidi at si Jah ay narito, hindi upang mangolekta, kundi upang mapanibago ka. Mahalaga ang iyong isip para sa Diyos, o si Jah ay nililinis ang lahat. NG dati kang pinainto. Kung nakasap kay NG mensayan gito, mag-subscribe sa channel at i-activate ang dito. Makakakita ka NG ihit pa sa MG video. Makaka NG direction ali oti presensya. Ibahi ang video na ito sa isang tao na nanggangailangan dinenji paghinga muli mula sa loob. Isang tao na tahimik nuganit nanggangailangan NG salitang ito. Ang isip ang unang teritoryo na kinokontrol ang Diyos upang pagkatapos transformahin ang buong iyong buhay. OTT ang kanyang sinimulan saya, iyo kanyang itatapos. Na may kapayapaan, kaliwanagan, pag-asa at kaluwagan ang Diyos na magsibak sa iyo ngayon OTT palagi.